Dininig kanina ng House Committee on Ethics and Privileges ang reklamo laban kay Representative Pantaleon Alvarez sa umano'y disorderly conduct nito sa isang rally sa Tagum City. Ang nagreklamong mayor, expulsion o pagpapatalsik sa kamera ang nais na parusa sa kongresista. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sinimulan ng tinggi ng House Committee on Ethics and Privileges ang mga umano'y libelous at seditious na pahayag ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez sa rallying ito sa Tagum City na ugat ng inihaing reklamo laban sa kanya ni Tagum City Mayor Ray Uy. Kanina nagharap ang dalawa sa pagdinig ng komite na sarado sa publiko. Kabilang din sa reklamo ni Uy ang pagiging pala-absent umano ni Alvarez. Sabi ni Uy, kahit matagal na silang best friends ni Alvarez, hindi raw niya mapapalampas ang ginawa nito sa rally. During the rally, mag-withdraw ng support yung PNP, military, army, kay Presidente Marcos. To us, that's unacceptable. Expulsion o pagpapatalsik sa kamera ang nais niyang parusa. That's too much. Huwag natin gagawin yung freedom of speech na maski ano na lang isabi natin sa kapwa nating mga opisyal. Siya nag-apologize eh. The damage has been done. Sir, kung magsasorry siya? Too late na hero. Sabi ng isang miyembro ng komite, mabigat ang panawagan ni Alvarez sa AFP na talikuran ng Pangulo. Binabanggit na let us not support the administration anymore. No? Sa akin, that will even go to the borders of unconstitutionality. Ano man ang maging hatol, umaasa ang isang kongresista na nakabasa ito sa rules ng Kamara. Ang ayaw lang natin na maulit halimbawa, no? Kasi doon sa naging decision kay former Representative Arnolfo Teves, 'di ba? Na meron siyang mga hindi din naman talaga nagawa na tama, pero yung basis ng desisyon hinaluan pa nung paggamit ng terror law, ganyan. Kaya yung ganon bawa siya ng credibility ng buong desisyon, kaya nagmumukhang edi political talaga yung naging move. Humarap sa pagdinig si Alvarez, pero hindi siya nagbigay ng pahayag sa media. Pero ayon sa chair ng komite, nangyari within 19 Congress, so by jurisdiction, pasok yan with the committee. Ang na-dismiss na namin kanina, yung isang aspect on with regards to continuous absences, which I have already mentioned to you. So magpo-proceed na tayo dahil nakita ng ating committee na mayroong talagang basis o reasons to believe na dapat mag-investigate yung ating committee. Bago nito ay iginiit ni Alvarez na hindi seditious ang pahayag dahil binanggit niya ang panawagan sa mapayapang paraan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.